Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jenito Truelda. Shoutout kay Danilo Puentiveros. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung gayon, ano ang maaari nating gawin para sa kanya? Tanong ni Ivory. Sa katunayan, alam niya na imposibleng tulungan si Han Sanchen sa kanyang kakayahan, ngunit nang marinig niya na si Han Sanchen ay nasa ganoong delikadong sitwasyon, ang kanyang puso ay palaging kumikilos, sinusubukang gawin ang lahat ng posible upang matulungan si Han Sanchen. Halos walang suspense si Sombra, at ayaw na niyang pag-usapan pa ang isyong ito. Ang totoo ng lahat, huwag mong sabihing hindi ko alam, kahit ang dalawang senior na pinaniniwalaan ko ay hindi kilala. Ito, sa langit ka lang makatingin, tingnan mo siya Han Sanchen. Tinapos ni Heying ang kanyang mga salita, sinulyapan ang dalawang babae, at sinabing, maghintay lang kayong dalawa. Kaagad pagkatapos, kumislap ang anino at muling naglaho sa harap ng dalawang babae. Sa pagmamasid sa itim na anino na umalis, ang dalawang babaeng kinakabahan na mga puso ay hindi lamang nagkaroon ng kaunting ginhawa, ngunit nahulog din sa malalim na pagkabalisa dahil sa kanyang biglaang hitsura at mga salitang iyon. Sister Ivory, ano ang dapat kong gawin? Kung hindi, bumalik tayo at suriin muli ang sitwasyon. Kung may maitutulong tayo, magagawa rin natin, sabi ni Ziching. Umiling si Ivory. Sa kanilang lakas, kailangan man ni Han Sanchen ng tulong o hindi ito isang bagay na matutulungan nila. Sa kanilang nakaraan, naniniwala si Ivory na bukod sa pagiging hadlang para sa kanya, wala talagang ibang tulong. Dito na lang tayo masunurin. Ziking, kung okay lang, pagbutihin mo ang tent. Nang marinig ang mga salita ni Ivory, hindi makapaniwala si Ziching sa kanyang narinig. Anong oras na ngayon, nag-aapoy na ang mga kilay, ngunit hindi pa rin nababalisa si Ivory, at hiniling pa sa kanyang sarili na ayusin ang tent. Hindi niya talaga maintindihan, bakit ganito. Alam ni Ivory na hindi naiintindihan ni Ziking, ngunit mayroon siyang sariling ideya. Dahil hindi niya matutulungan si Han Sanchen sa larangan ng digmaan, tahimik niyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting panloob na katulong. Kung babalik si Han Sanchen sa oras na iyon, may komportableng lugar sa bahay para makapagpahinga siya, hindi ba mas mabuti? Okay, sa pag-iisip nito, hindi alintana kung naiintindihan man ni Ziking o hindi, si Ivory ang nanguna. Walang magawa si Ziching. Nang makitang abala si Ivory, maaari na lamang niya itong sundan para palamutihan ang tent na tinitirhan niya pansamantala. Bagamat ang mga kondisyon ay lubhang limitado, sa ilalim ng abalang gawain ng dalawang babae, hindi nagtagal para sa tolda, na sa una ay hindi pa ganap na itinayo gamit lamang ang tela, at hindi nagtagal ay nagkaroon na ng mga dingding at kama. Ang kama ay gawa sa dayami, at bagamat tiyak na hindi ito maganda tingnan, ito ay tuyo at malambot. Sa ganitong uri ng kapaligiran, ito ay isang napakagandang kasiyahan. Pagkatapos ng lahat ng ito, pinagpapawisan na si Ivory, at hindi napigilan ni Ziking na sabihin, Sister Ivory. May sinabi akong pangit, ano ang silbi ng ginagawa natin dito? Ang ibig kong sabihin, ayos lang kung babalik si Brother 3000, kung may anumang panganib, siya. Hindi na ito sinabi ni Ziching, ngunit malinaw na nasabi ang kahulugan, at ito ang pinakamalaking pagkalito sa kanyang puso. Pilit na ngumiti si Ivory, talagang babalik siya. Bakit payag siyang bitawan kami ni Han Naen? Bagamat siya ay nakangiti, naiintindihan ni Ziching ang pag-aalala at kalungkutan ni Ivory na nakatago sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nahawa siya sa lakas ni Evo, at naantig din sa lakas ni Ivory. Sa pag-iisip nito, ang lahat ng pagdududa sa puso ni Ziching ay agad na nakalimutan, at naging puno ng matatag na paniniwala.
Ate, tama ka, babalik talaga si Kuya 3000. Nang bumagsak ang mga salita, bumangon siya at aktibong tumakbo palabas upang mangolekta ng higit pang dayami. Nakapagdesisyon na si Ziking. Hindi lamang niya nais na gawing mas komportable ang kasalukuyang silid, ngunit ginawa rin itong mas maganda at mainit. Sa sandaling bumalik si Brother 3000, bumalik siya sa kanyang pribadong tirahan at naranasan ang pinakamahusay na pahinga. Nang makitang abala si Ziking, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Ivory na ilabas ang kanyang emosyon. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at tumangala sa langit. Tumulo ang luha. 3000 okay ka lang ba? Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Promise me, you must come out safely. Nang bumagsak ang mga salita, ipinikit niya ang kanyang mga mata, tulad ng isang deboto, tahimik na nagmamakaawa at nagdarasal para kay Han Sanchen. Sa oras na ito, si Han Sanchen sa Enchantment Space Storytelling Channel sa YouTube. Matagal nang nagaganap ang labanan sa Lava Monster. Kahit na may basbas ng pagbuo at paggamit ng taisho, pawis na pawis pa rin si Han Sanchen laban sa napakalaking halimaw gaya ng Lava Monster. Ang malaking panloob na alitan ay nagdulot sa kanya ng labis na masama, ngunit iginigihit pa rin niya. Fuck, nanlulumong saway ni Han Sanchen. Matagal ko nang kinakalaban ang halimaw na ito sa War of Attrition, ngunit ang taong ito ay talagang parang langgam, at ito ay isang elepante, lubhang limitado. At nagamit na niya ang taisyo ngayon. Kung hindi niya ito magagamit sa pagkahapo, ang pamamaraan ni Han Sanchen sa pagkakataong ito ay mangangahulugan ng isang kompletong kabiguan. Siyempre, ang kabiguan na ito ay lumalabas sa mas malaking larawan. Kaya, ngayon ang pinakakritikal na sandali. Ang tagumpay ay tagumpay, ang kabiguan ay walang hanggang kabiguan. Umuungol. Sa malaking pormasayon, ang halimaw ay umungal na galit na galit. Ito ay hindi kasing lakas ng tila sa ibabaw. Sa galit na pagkonsumo ni Han Sanchen, kahit na ang pinsala sa kanyang katawan ay hindi nakamamatay, sapat na iyon upang siya ay makaramdam ng matinding sakit at panghina. Nasa Han Sanchen ang abacus ni Han Sanchen. Naturally, mayroon din itong sariling mga kalkulasyon. Nang makitang si Han Sanchen ay isang tao lamang, maaari lamang siyang pumili ng isa pang paraan na sa tingin niya ay napakaangkop kapag hindi niya ma-take ang tunay na katawan ni Han Sanchen. Ubusin. Gumastos ako ng 3,000 yuan kasama si Han. Sa kanyang laki at sa kanyang paglilinang, ito ay simpleng paghamak sa kanya. Hanggat siya ay patuloy na namamatay, hindi magtatagal para sa batang iyon na maubos sa kabaligtaran ng kanyang sarili. At sa oras na iyon, maaari niyang gawing opensa ang depensa sa mahinahong paraan. Ngunit ang plano ay maganda, ngunit ang katotohanan ay medyo malupit. Matagal na itong nakakapagod. Ngayon siya ay pagod sa pisikal at mental, at siya ay ganap na walang lakas. Ngunit ang Aaron ay mabuti. Mas malaki lang ito ng kaunti kaysa sa lahi ng tao, ngunit hindi ibig sabihin na mapagod. Sa kabaligtaran, pagdating sa pagpupulong na ito ay higit at mas matapang. May mga pagdududa talaga siya sa buhay. Dati, sinuportahan ng taong ito ang napakaraming clone ng walang anumang kapintasan, at naisip niya na may nakilala siyang kakaibang bulaklak. Ngunit ang isang ito ay hindi pa tapos, at ito ay napaka-espesyal na ngayon ito ay isang malaking spectrum mula sa mundo, siya ay walang imak. Para saan ang batang iyon? Huwag mo na siyang pag-usapan, kahit ang sarili niya, kung patuloy pa rin siya sa pagkonsumo, tinatayang hindi na siya magiging katulad niya ngayon, at mabangis pa rin siya. Ngunit mayroon siyang pagdududa sa kanyang puso, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ang hirap sa mukha, at kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin upang labanan ang pag-atake ni Han Sanchen. Ang tanging pag-asa ay ang batang ito ay nagpapanggap lamang, ngunit sa katunayan siya ay wala ng laman at walang kapangyarihan. Dalawang tao, o ang isang taong ito ay kakaiba, at gumugugol sila ng ilang oras sa kahangahangang pagdududa at paninibugho sa isa't isa. Ikaw ay umaatake at ako ay nagtatanggol sa magkabilang panig, hindi kayo sumuko sa isa't isa, at kayo ay lumalapit at pumunta sa isa't isa. Hanggang sa isa pang kalahating oras. Umuungol. Sa biglang pag-ungol ng halimaw, ang nakapalibot na aura ay nakakalat, si Han Sanchen ay nagmamadaling umatras ng bahagya. Tila, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang taong ito ay hindi nais na magpatuloy sa ganito, siya ay talagang galit na galit,
at kahit na gusto niyang lumaban hanggang kamatayan sa kanyang sarili. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, muling lumuwag ang marangal na kilay ni Han Sanchen. At may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pagtingin mo sa kabaliwan mo, halata namang nagwawala na ang tunay na enerhiya sa katawan mo. Para akong madudurog, ngumisi si Han Sanchen. Hindi nagsalita si Heifeng, ngunit ang hugis nito ay kahindek-hindek, halatang tulad ng sinabi ni Han Sanchen. To be honest, nakakatakot talaga ang itsura mo. I even believe na kahit sinong medyo mahiyain ay siguradong matatakot sa'yo ng ganito. Gayunpaman, sayang nakilala kita, at nakilala mo ako. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita, at walang katapusang pang-aalipusta at pangungutya sa kanyang mga mata. Si Heifeng ay mukhang medyo nakakatakot ngayon, at ang hiningang ilalabas niya ngayon ay maaaring matakot sa sinuman. Ngunit hindi natakot si Han Sanchen. Hindi ba natatakot si Han Sanchen sa kamatayan? Halatang hindi. Upang maging tumpak, ang mga tao sa mundong ito na ayaw umalis ay natatakot sa kamatayan. Si Han Sanchen ay miyembro din ng ranggo na ito, at nag-aatubili din siyang pasanin sina Ivory at Han Nayan. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natatakot si Han Sanchen ay dahil alam niyang hindi siya mamamatay, nanalo siya. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nakatingin kay Heifeng na parang nakatingin sa isang patay na tao. Halatang nagulat si Heifeng. Malinaw na totoo ang mga salita ni Han Sanchen, at talagang nakita niya ang kanyang huling panlilinlang. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake, si Heifeng ay puno na ng mga butas, at halatang wala siyang lakas laban sa susunod na pag-atake ni Han Sanchen. Kinailangan niyang gumawa ng panghuling counterattack, at kailangan niyang gumawa ng panghuling tugon. Mayroon siyang elemento ng pananakot, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ito ni Han Sanchen sa isang sulyap, nang hindi binibigyan ng kahit katiting na mukha ang kanyang sarili. Nagalit siya, ngunit medyo nakonsensya rin dahil nakita siya. Ngunit ang pagsakay sa isang tigre ay mahirap na, dahil ito ay naka-install dito, natural na walang pag-urong. Galit siyang umungol, gamulong ang itim na enerhiya sa buong katawan niya, at sa sumunod na segundo, bigla siyang sumugod kay Han Sanchen. Hindi ko alam kung ang taong ito ay sumabog sa kanyang potensyal sa galit, o kung ang taong ito ay bumangga sa isang patay na daga. Sa pagkakataong ito, talagang inatake niya ang tunay na katawan sa pagitan ng 3,064 na clone ni Zhong Zhanghan. Halika, sa pagkakataong ito, si Han Sanchen, na orihinal na walang malasakit, ay ganap na natulala. Ayos din ang FOP, sa kakaibang sigaw, walang oras si Han Sanchen para isipin ito. Ang bagay ay dumating sa puntong ito, at wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Tumalikod. Sa isang light drink, 64 na figure ang gumalaw ng sabay. Kaagad, ang 64 na sinag ng liwanag ay muling sinindihan, at sumugod patungo sa itim na hangin sa isang parallel cross. Para hindi madaig, biglang inatake ni Heifeng si Han Sanchen ng buong bilis. Kinagat ni Han Sanchen ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw, sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo ng ganito? Ito ang totoong katawan, ano? Galit na umungol si Han Sanchen, mukhang hindi na ako nagpapanggap, nagkaroon ako ng showdown, biglang namuo ang dugo sa kanyang mga mata, at saglit, direktang inatake niya si Heifeng nang walang pag-aalinlangan. Wala naman talaga siyang dapat ipag-alala. Para sa kanya, ang itim na hangin sa kanyang harapan ay ang huling pakikibaka. Karamihan sa kanyang isip at katawan ay nawala na sa harap ng matagal na digmaan ng Atrisayon. Siyempre matutuwa siyang magkaroon ng reservoir dog na may hatid sa kanyang pintuan. Ang 64 na pagkakatawang tao ay agad na naging isang hibla, direktang humarap sa itim na hangin. Boom! Nagtagpo muli ang dalawa, at sumasabog pa rin ang paligid. Kaya lang, halatang iba sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ay siguradong hindi na kasing tindi ng unang pagkakataon ang pagtatagpo ng dalawa. Siyempre, ang taong dahado ay hindi na si Han Sanchen. Halos pantay ang tugma ng dalawa, at saglit na hindi ito matukoy. Si Han Sanchen ay may kalamangan kay Han Sanchen, siya ay bata at malakas, ang kanyang katawan ay malakas, at siya ay may hilig na hindi matakot sa mga tigre kapag siya ay ipinanganak. Ang halimaw ay natalo dito, ngunit ang tagumpay ay ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Malakas pa ang katawan ng lalaking ito.
Bagamat naging itim na hangin ang kanyang katawan, ang mas mabilis na bilis ay hindi nangangahulugan na hihina ang kanyang depensa. Lalo na sa counter-attack link, hindi na kailangan ng sobrang depensa, kaya pare-parehong mabangis at hindi mapigilan ang takbo ng mga halimaw. Bagamat ang 64 na sinag ng liwanag ay walang hatik ng kanilang mga clone, sila ay hinimok ng tunay na katawan ni Han Sanchen, at sila ay bumangga sa katawan ni Heifeng, tinali ito at sumabog sa katawan nito. At walang pakialam si Heifeng sa sakit ng pagsabog sa kanyang katawan sa mga oras na ito. Si Han Sanchen lang ang nasa mga mata niya, at naisip lang niyang talunin siya ng husto. Sa pag-iisip nito, sumangot siya ng malakas, at sa sumunod na segundo, buo na ang aura niya. Bigla na lang naramdaman ni Han Sanchen na nataman na naman siya ng sobrang bundok. Ang matinding sakit ay nagparamdam kay Han Sanchen ng tamis sa kanyang lalamunan sa una, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay patuloy na umatras sa paghaharap. Sa harap ng kanyang ganap na lakas, hindi na kailangang isipin ito, walang sino man ang makakalaban, kabilang si Han Sanchen. Nang makita si Han Sanchen na patuloy na umaatres, bagamat hindi na nagsalita pa si Heifeng, nakita na niya ang kanyang mapanuksong ngiti mula sa kanyang malamig na ugong. Sa kanyang mga mata, naisip ni Han Sanchen na kung makikita niya sa kanyang sarili, tiyak na mananalo siya, ngunit sa katunayan, hindi niya pinansin ang pinakamahalagang punto, ang patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Talagang akala niya ay ganap na siyang bumabalik sa liwanag, ngunit kahit na ganoon, sapat na siya para patayin si Han Sanchen sa maikling panahon na ito. Sa pag-iisip nito, ipinagpatuloy niya ang paghampas kay Han Sanchen ng lahat ng kanyang tunay na lakas, na hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang bagay. Si Han Sanchen ay natalo, at natural na mahirap labanan, ngunit sa proseso ng patuloy na pag-atres, ngumiti si Han Sanchen, ginagamit mo na ngayon ang lahat ng iyong lakas at lakas para patayin ako, malapit na akong mamatay, ngunit naisip mo na ito. Hindi, paano kung may biglang umatake sa iyo sa oras na ito? Sa pagbagsak ng mga salita, biglang dumating ang isang gintong pulang ilaw mula sa malayo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!